Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mapaparusahan ng mga taong nasa likod ng korupsyon. Live mula sa TV5 Media Center din, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang konteksto sa pahayag ng Pangulo tungkol dito sa katiwalian? Jiggy, kanina kasi nagsagawa ng isang state visit ang presidente ng Germany dyan sa Malacanang at sa kanilang joint press conference, natanong si Pangulong Bongbong Marcos ng isa sa mga German journalist kung gaano daw kaseryoso ang administrasyon pagdating dito sa ating mga programa o aksyon laban sa katiwalian. Ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, very serious. Ang mga hakbang daw na ginagawa ngayon kontra sa korupsyon, mahirap daw na walang masaktan at hindi raw ito madali na mga aksyon para tuldukan itong problemang ito. Matatandaan kasi natin, Jiggy, na noong nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, dito nagsimula yung kanyang kampanya kontra korupsyon. Ang mabanggit niya yung tungkol dito sa mga katiwalian kung saan sinabihan niya pa yung ilang mga opisyal ng gobyerno at yung sangkot sa korupsyon na mahiya naman kayo. Sinimula na dito yung pagsisiyasat sa mga flood control scandal pero hanggang ngayon inaantabayanan pa rin natin yung paghuli doon sa mga nadawit na malalaking isda. Lalo na't hanggang ngayon di rin natin alam kung nasa na nga ba yung isa sa mga itinuturo na si dating kongresista na Zaldico. Ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ito daw yung maituturing na pinakamalalang kasalanan dahil hindi lang naman daw basta-basta kumpanya ang ninanakawan dito ng pera, kundi ang taong bayan. Napaka-abusive daw ng mga hakbang na nangyayari dito. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. And that's why in this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. Those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people. At Maricel, nang lumaki ang issue sa flood control, nagkaroon ng idea mga Pilipino kung gaano kalawak yung katiwalian sa gobyerno. Ano bang epekto nito talaga sa taong bayan? Well, Jiggy, sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na malinaw naman na nararamdaman natin yung epekto nitong matinding korupsyon sa ating bansa dahil naiimpluwensyahan ultimo yung mga institusyon at kagawaran sa gobyerno. Kapag nagkakaroon ng korupsyon sa kahit na anong kagawaran, kahit na anong departamento, instead na matuon doon sa programa ng gobyerno o programa ng gobyerno, yung supposedly budget na nakalaan, especially doon sa mga social protection, hindi nakakarating sa kanila. Very visible ito doon sa flood control project na nabanggit natin dahil ilan din naman yung na-enumerate na mga ghost projects nang simulan yung pagsisiyasat tungkol dito. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people. And that is the worst sin of all as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption as far as I'm concerned. At ano napag-usapan ng dalawang Pangulo ngayong araw o napagkasunduan, Maricel? Yes, Jiggy, gaya nga nung nabanggit ko kanina, isinagawa yung state visit ni German President Frank-Walter Steinmeier dito sa Malacanang. Kauna-unahang pagbisita ito ng Head of State ng Germany makalipas ang ilang dekada. Pero matatandaan natin, noon lamang 2024, bumisita rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Berlin, Germany para pag-usapan yung iba't ibang mga mutual issues kagaya nga dyan ng trade, ng economy, ng defense cooperation, maritime cooperation at itong pag-uusap nila parang pagpapatuloy nung unang usapan. Of course, doon sa kanilang joint press conference, natanong kung gaano ba kabukas ang dalawang heads of state pagdating dun sa posibleng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany. Alam mo, Jiggy, ang tugon dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, very open ang Pilipinas sa pagkakaroon ng VFA-like na agreement with Germany dahil lahat naman daw gustong makatuwang ng Pangulo. Especially, nagsalita rin ng Germany, nakaisa sila sa
sa pagsusulong ng isang rules-based order dyan sa West Philippine Sea dahil mismong si President Steinmeier din ang nagsabi kanina, every time nagkakaroon ng tensyon sa West Philippine Sea, kahit sila doon sa Europa nag-aalala. Dahil malinaw naman daw na very dynamic ang economy dito sa Southeast Asia. So every time na naapektuhan niya, nag-worry sila na baka mamaya pati yung freedom of navigation maapektuhan. In effect, magkakaroon din ng dagok sa kanilang ekonomiya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.